Sa kaugnay na balita, lilikha ang Department of Energy ng mga polisiya na makatutulong ng malaki upang masolusyonan ang nakaambang power supply shortage sa susunod na taon. Nagbabalik si Bianca Dava. Nakapokus ngayon ang Department of Energy sa pagbuo ng mga polisiya kaugnay ng demand aggregation at supply auctioning bilang isa sa mga sagot sa power supply issues sa bansa. Ayon kay Energy Secretary Carlos Jerico Petilla, patuloy ang isinasagawang public consultations ng kagawaran sa mga polisiya sa pagsubasta ng aggregate power requirements ng mga electric cooperative. Sa ilalim ng naturang plano, pag-iisahin ang mga electric cooperative at i-auction ang pinagsamang demand nito sa mga power supplier. This basically assures us that there will be plans that will be put in place in the future and avoid any disparity in supply and demand by actually aggregating all the demand and asking them, do you have a partner for this already? Kung wala, we aggregate you and we bid you out. This has been done by Region 3 recently. Region 8 is also doing this right now. Even in the absence of any policy from our end, we'd like to actually standardize everything by coming up with a policy. Paliwanag ni Petilla, magbibigay daan ito sa pag-secure at pag-bargain ng mga power utility sa kanilang supply at rates ng kuryente sa mga power supplier. Dagdag ng kalihim, maipapatupad lamang ang demand aggregation kung makukumpleto na ng DOE ang energy mix policy na pinapayagan ang renewable energy sources na makipagkompetensya sa conventional na mga planta. Layo ng DOE na magkaroon ng 30% gas at 30% coal generation mix. Inaasahan na sa pamamagitan nito ma-regulate ang paggamit ng iba't ibang fuel para sa mga power generation. How do we deal with them? Because if you aggregate them with the rest, it affects their pricing. So who takes them out? How do we deal with renewables? These are the issues that we're actually discussing right now, coming up with policy on that. Naghihintay pa ang mga proponent ng liquefied natural gas plants sa ilalabas na polisiya kaugnay ng seguridad ng kanilang investments dahil mas mahal ang kuryenteng napoproduce ng mga naturang planta kung ikukumpara sa coal-fired power plants ayon kay Petilla. Dagdag pa ng kalihim, bubuuin pa lamang ng DOE ang pricing scheme sa liquefied natural gas. Target naman ng kagawaran na maipatupad ang demand aggregation sa unang quarter ng 2015. Bianca Dava, UNCV News, Worldwide.